Exclusive. Resulta ng drug test sa dalawang pulis na huli sa aktong nagsashabu. Lumabas na. Dalawa pang pulis sa isang presinto sa Caloocan nagpositibong gumagamit ng droga. Hepe ng PNP nagbabala. Tigilan na nila yan. Pulisya ng Makati isinailalim sa sorpresang drug test para tiyaking malinis ang kanilang hanay. Kabi-kabilang protesta laban sa pagtataas ng pamasahe sa MRT at LRT, toll hike at oil price hike. Sahod ng mga manggagawa dapat na raw taasan ng 55 hanggang 75 pesos. Isandaang naglalakihang truck ibinalandra sa Maynila bilang protesta sa anti-overloading campaign. Now Chief Persida Acosta, dati na palang kumuha ng eligibility exam at bumagsak. Batang hindi nilimusan, inisnatch ang pera ng isang ali. Pangulong Aquino bumili ng mamahaling sasakyang Porsche. Solen Yusa, ayaw na raw pansinin ang mga intriga. Kissing scene nila ni Richard Gutierrez, pinaghahanda. At Raymart Santiago, ano kaya ang bagong racket? Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Lumabas sa resulta ng drug test ng NAPOLCOM. Yung dalawang pulis sa Caloocan ang positibong gumagamit ng droga. Didisarmahan na raw sila at ngayon ay nanganganib silang masibak. Nakatutok si Steve Dailisan. Dito sa Caloocan Police Community Precinct 6 naka-assign si PO2 Antonio Carmona, isa sa dalawang pulis na nakuhanan ng video na nagsashabu. Kaya nang pumutok ang balita, agad isinailalim sa random drug testing ang mga pulis sa PCP6. Sa resulta ng drug test mula sa NAPOLCOM, dalawa pang pulis mula sa NPD ang nagpositibo sa drug test. Di mo na ibinigay ang kanilang pagkakakilanlan habang hinihintay ng NPD ang formal na report mula sa NAPOLCOM. Agad naman daw nila itong didisarmahan, babawian ng tsapa at ilalagay sa preventive suspension habang isinasagawa ang confirmatory drug test at posibleng masabay pa ang summary dismissal proceeding kay PO2 Carmona. May epekto rin dito sa nangyari na naman kasi habang ang ating leadership ay patuloy na gumagawa ng paraan para itong ating PNP image ay masalba, may mga tao naman na member ng ating organisasyon na patuloy ding gustong hindi na nga nakakatulong kung sabi nga ay gumagawa pa ng ganitong mga illegal activities. Si Carmona nagnegatibo sa drug test pero ganun pa man hindi pa rin daw ito nangangahulugang ligtas na siya sa pananagutan. Ayon kay NPD Directorial Staff Police Senior Superintendent Roberto Villanueva, magiging matibay pa rin daw ang summary dismissal proceedings ni Carmona kung lulutang ang mismong kumuha ng surveillance video. Mag-affidavit siya to support the allegation na talagang siya yung kumuha ng footage na yun at mapapatunayan niya na at that moment si PO2 Antonio Carmona talaga yung nakuhanan niya. Ipinakausap ng Northern Police District Anti-Illegal Drugs si PO2 Carmona sa GMA News para patunayang nasa kustudiya nila ito pero di na pinahintulutang humarap siya sa kamera. Sa aming pag-uusap ni PO2 Carmona, kasama niya ang anak at asawa na dumalaw sa kanya. Magbibigay daw siya ng pahayag sa tamang panahon pero nagpapasalamat siya sa suportang kaloob ng mga mahal sa buhay na di siya iniiwan sa madilim na yugto ng kanyang karera bilang pulis. September 1996, pumasok sa serbisyo si PO2 Carmona. Pag nagkataon, mababaliwala ang maglalabing 5 taon niya sa serbisyo. Dito sa Caloocan Police Community Precinct 6, huling na-assign si Carmona nito lamang Disyembre nung nakaraang taon. Regular naman daw itong pumapasok sa trabaho at dahil kulang sa 1 buwan pa lang siya sa PCP6, di pa raw gaanong kilala ng mga kasamahan. Sandali pa lang na-assign sa akin, last December 17 lang. Kung nagsimula nung 17, nag-report sa akin, nagpapasok naman siya. Anong ba yung mga assignment na dito madalas sa PCP? Sa patrolling lang naman kasi. PCP kami, more on lang kami. Crime prevention lang kami.
Ayon sa NPD, tuloy-tuloy ang gagawin nilang paglilinis sa Hanay para patunayang marami pa rin sa mga pulis ang matitino at tapat sa sinumpaang tungkulin. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Sa Makati, sinorpresa ng biglaang drug test ng mga pulis. Bahagi raw yun ang pagtitiyak na walang pulis Makati ang lulong o kahit man lang patikim-tikim ng iligal na droga. Nakatutok si John Consulta. Nasopresa ang mga pulis ng Presinto 7 ng Makati Police nang dumating si Senior Superintendent Froilan Bonifacio, ang hepe ng Makati Police. Ang inakalang briefing, surprise drug test pala. Hininga ng bawat isa ng urine sample gamit ang drug test kit mula sa Department of Health. Nabigla man, batid naman daw ng mga pulis na tama lang daw na gawin ito para matiyak na malinis ang kanilang hanay. Nagulat tayo, sir. Random, sir, kumbaga hindi natin inaasahan. Pero maganda rin ito na bilang ihemplo sa ating kapulisan, sir. Ilang minuto makaraang maisalang sa drug test kit ang urine samples ng mga pulis, lumabas din ang resulta. Negatibo sa anumang klaseng droga ang lahat ng mga eksameng pulis. Siyempre, masaya po ako kasi kahit papano, alam kong walang droga sa katawan ko. Masaya po dahil nakita po natin na pasado, napatunayan po natin na negatibo po kami sa paggamit ng anumang illegal na droga. Pagkatapos sa Presinto 7, tumulak naman si Bonifacio sa Makati Traffic Bureau kung saan sumailalim din ang mga miyembro nito sa drug test. Lahat din ang sumailalim sa drug test, negatibo. Negative po. Negative na ito, ha? Negative ito, ha? At least, ano po? Paliwanag ni Senior Superintendent Froilan Bonifacio, hepe ng Makati Police, isinagawa ang surprise drug test sa mga miyembro ng Makati Police matapos lumabas sa 24 oras kagabi ang video ng dalawang pulis habang aktwal na gumagamit ng droga. Yung nangyaring na-feature kagabi sa balita ng 24 oras, parang yun na nga, isang eye-opener din to sa organization namin na dapat double check o tingnan natin yung kapulisan natin kung ano nang ginagawa, baka may involvement na sa ibang activity lalo nga itong sa droga na sana matutukan din. Ayon sa pamunuan ng Makati Police at Makati Anti-Drug Abuse Council, simula lang daw ito ng kanilang mga isasagawang random drug test para tiyaking malinis ang hanin ng mga pulis sa lungsod. Bukod sa drug test, sumailalim ang Makati Police sa isang anti-drug seminar para paalalahanan ng lahat ng kanilang mga tauhan sa negatibong epekto ng bawal na gamot at kahalagahan ng kampanya laban sa illegal na droga. Suportado naman ng DILG ang hakbang ng Makati Police, kung saan babalaan ni Interior Secretary Jesse Robredo sa lahat ng pulis. Dadalasan na natin dahil maraming reports sa ngayon nito. Yung lahat pong kaso na drug use na dumaan sa akin, dismiss yung pulis. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Nagpositibo rin sa drug test yung pulis na huling-huli ng kamera ng programang investigador habang nagsasyabu. Kakasuhan na siya at posible siyang masibak. Nakatutok si Ivan Mayrina, eksklusibo. Ito ang kuha ng surveillance camera ng programang investigador sa pulis sa si PO1 Richard Giab habang nagsasyabu. Pero paglilinaw niya, lumang video daw yon at nakunan bago pa siya maging pulis noong 2008. Matagal na po yun. Kung makikita nyo, pahit pa ako doon dahil matagal na nga po yun. Kailan po rin? Hindi, ano pa ako noon, hindi pa ako pulis noon. Pero nung nasa-servisyo na ako, nagbago na po ako. Pero taliwas sa pahayag na ito ang resulta ng drug test kay Giab nung isang araw. Batay sa resultang isinumite ng PIDEA sa NAPOLCOM ngayong hapon, positibo sa methamphetamine ng urine sample ni Giab. Nihahanda na namin ngayon ang demanda at ang kopyang ito ay bibigyan din namin ng mga supervising police officers nila for implementation of respective disciplinary action. Ito naman si PO1 Antonio Carmona, ang kuntodo de uniforming police din na nakuna ng video na nagsasyabu. Nang kuna ng urine sample kamakalawa, halatang hindi mapakali si Carmona. Mismo ang hepe niya nga, tila na inis sa kanya. Tagal-tagal mo umihi, dahil matagal kang umihi, turing ko ang tsapa mo. Sa drug test si Carmona, negatibo sa ipinagbabawal na shabu ang kanyang urine sample. Pero kahit pa, hindi raw lusot si Carmona sa investigasyon ng NAPOLCOM. Bukod sa malakas daw na ebidensyang surveillance video, maaari na raw mag-negative sa drug test ang isang shabu user kung may 5 hanggang 7 araw na siyang hindi gumagamit. Kung siya man ay gumamit o hindi, mayroon pa rin siyang tungkulin bilang isang pulis na gawin ang kanyang tungkulin para arestuhin at
gawa ng kaukulang kaso ang mga taong gumagamit ng droga sa oras na yun. Naipakita na rin kanina kina PNP Chief Raul Bacalzo at kay DILG Secretary Jesse Robredo ang video. Ani Robredo, hindi ito kagulat-gulat at sintomas lamang ito ng maraming problema sa hanay ng PNP na kailangan nilang tugunan. Si Bacalzo naman sinigurong may paglalagyan ang mga pasaway na pulis. We do recognize that there is a problem. We'll act on it immediately. We'll be decisive in so far as actions are concerned. But we are soliciting the help of the public. Kaya pag meron pong ganitong reklamo, nakikiusap kami. Iparating nyo. Tigilan na nila yan at kung ilan man sila ay hahabulan natin sila. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sa iba pang balita, patuloy ang pangangalampag ng ilang grupo laban sa nalalapit na pagtaas ng pasahe sa LRT at sa MRT. Ang sigaw nila, ipaliwanag daw mabuti ng gobyerno kung bakit kailangan magmahal ang pamasahe. Nakatutok si Rauna Crisostomo. Mabibilang lang ang dami ng mga rallyista na sumugod sa tapat ng opisina ng DOTC kaninang umaga para iprotesta ang nakaambang pagtaas ng pasahe sa LRT at MRT. Pero ang maliit nilang bilang, nagsisilbi na raw boses ng libu-libong pasahero ng LRT at MRT na kontra sa fare hike. Tanong ng Riles Laan sa Mamamayan o Riles Network, bakit nahuli raw ang konsultasyon bago ang paglatag ng pagtaas ng pasahe? Kaya binansagan tuloy nila ng ibang pangalan ng departamento. Hiling ng Riles Network maipaliwanag sa publiko ang pangangailangan ng fare hike. Hindi consultation ang gusto naming maganap, kundi hearing. Kailangan namin ang mga dokumento, magkano ang kinikita ng revenue ng LRT sa mga pasahero at sa mga business establishment. Hanggat hindi pa naipapatupad ang fare hike, nakahanda raw ang mga rallyista na ituloy ang kanilang protesta. Pero tila hindi sila nag-iisa dahil ang ilan sa ating mga kababayan nakahanda ring labanan ang dagdag gastusin sa araw-araw. Itutuloy nila yan. Pwede ako sumama sa boycott. Kaya nga ginawa yan, nakakamura ang tao. Kung itatas nilang itatas, hindi na nakakamura. Di mahirapan, hindi na kami sasakit. Kumpara naman sa gobyerno yan, bakit hindi naman? Pero paliwanag ng LRTA, rekomendasyon pa lang inilabas nilang rates at hindi pa pinal. Kinailangan lang daw nilang ilatag muna kung magkano ang dapat itaas na pasahe nang may mapagdiskusyonan sa konsultasyon sa Pebrero. Handa naman daw silang pakinggan ang hinaing ng bawat sektor, partikular na ng mga estudyante, manggagawa at ibang grupo. At pangako ng LRTA, di raw ito magiging moro-moro. Sakaling matuloy ang fare increase, nakahanda na raw ang mga militanteng grupo na ilabas ang huli nilang alas, ang pagsampa ng temporary restraining order sa korte. Rauna Crisostomo, nakatutok, 24 oras.